Kabanata 1601. Umalis si Nicholas sa dungeon at bumalik sa kanyang study room. Sa sandaling binuksan niya ang pintuan at lumabas ay bigla siyang tumalikod. Napagtanto niyang may bakas ng kanyang teacup na inilipat sa desk. Naglakad siya at tiningnan ito. Talagang nagbago ang direksyon ng teacup. Ang maingat na pagbabago ang nagpaalerto kay Nicholas. Pinagbawalan niya ang lahat na pumasok sa kwarto. Kapag hindi nakuha ang kanyang pahintulot, walang pinapayagang pumasok. Kaya bakit parang inilipat ang tasa ng tsaa? Ipinahiwatig nito na may palihim na pumasok sa loob nang wala si Nicholas at aksidenteng nahawakan ng taong iyon ang tasa ng tsaa. Sino kaya ito? Napakalakas ng security system ng Villa kaya hindi makapasok ang mga normal na tagalabas. Dalawa lang ang nakapasok. Ang isa ay ang matandang kasambahay habang ang isa ay si Dominic. Ang kasambahay ay hindi kailanman papasok sa study room at wala siyang dahilan o motibo na pumasok sa kwarto. Ang tanging pinaghihinalaan niya ay si Dominic. Sa wakas ba ay nabigo ang maliit na batang iyon na pigilan ang kanyang sarili. Humisi si Nicholas. Lumabas siya para kunin ang surveillance footage at tingnan ito, ngunit napagtanto niyang nag-blackout ang screen ng mga 3 minutes noong 3 p.m. Nag-blackout ang screen. Nagkamali ba ang machine? Imposible ito. Siguradong may ibang tao na sinadyang gawin ito. Sa mga subordinate ni Dominic, mayroong isang napakahusay na hacker na tulad ni Andrew. Magiging madali ang bagay kung gusto niyang i-blackout ang surveillance screen sa loob ng 3 minuto. Ang problema, ano ang ginawa ni Dominic sa study room sa loob ng 3 minutong iyon? Actually, alam na ni Nicholas ang dahilan. Ginamit ni Dominic ang 3 minutes upang suriin ng detalyado ang study room. Nais niyang makahanap ng ilang mga openings. Ngunit, paano naman papayagan ng madali ni Nicholas si Dominic na matuklasan ang tungkol sa dungeon? Kung naisip ito ni Dominic, hindi siya mananatiling masunurin gaya ngayon. Umupo si Nicholas at inabot ang isang sigarilyo bago ito sinindihan. Magaling ka. Pinili ng lahat na tumayo laban sa akin, tama ba? Dominic, apo kita. Kapag ako ay namatay, ikaw na ang bahala sa pamilyang Gomez. Pero gusto mo pa rin akong ipagkanulo kahit na mangyari iyon. Matagal ka nang nakalolo sa tabi ko pero sa tingin mo ba wala akong ideya sa ginagawa mo? Ayaw lang kitang i-expose. Gusto ko lang linisin mo ang kilos mo. Hindi ko inaasahan na magiging uto-uto ka at matigas ang ulo. Parehas kayo ni Thomas. Pareho lang kayong gusto akong patayin. Tinapos niya ang paghit-hit ng isang sigarilyo bago niya sinindihan ang isa pa. Sobrang inis at galit ang naramdaman niya. Pulong ni Nicholas sa kanyang sarili dahil hindi ka mabait, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Dominic, Thomas, pareho kayong mga kaapo-apuhan pero gusto niyo akong pabagsakin. Sige, hintayin natin kung sino ang mas magaling. Hindi ba kayong dalawa ang gustong pumatay sa akin? Pag-aawayin ko muna kayong dalawa. Kapag naglaban ng dalawang malalakas na puwersa, siguradong matatalo ang isang partido. Sa oras na iyon, kahit sino sa inyo ang mamatay, ito ay isang malaking advantage para sa akin. Haha. Samantala, bumalik si Dominic sa kanyang bahay. Lumapit ang kanyang ina, si Tina Spencer, at hinubad ang jacket ng kanyang anak. Napagod ka na naman, ano? Naawa si Tina nang makitang pagod na pagod ang kanyang anak. Kabanata 1602. Umaway si Dominic at sinabing, Ma, may natuklasan ako ngayon. Oh, anong natuklasan mo? Umupo si Dominic at uminom ng isang tasa ng tsaa bago niya sinabing, hindi ba nasabi ko na sa iyo dati? Ang matandang iyon ay patuloy akong dinadala sa kanyang study kamakailan. Ang mga surveillance camera at tapong device ay nakaset up sa kanyang study room. Ilang sandali pa ay sinabi ni Tina, oo, pinapakita nito na naghihinala siya sa'yo. Anak, bakit hindi na lang natin ito kalimutan? Huwag na nating isipin ang matandang iyon. Masyado siyang makulit. Mama, huwag po kayong mag-alala. Makinig ka lang sa akin. Huminto ng sandali si Dominic bago niya sinabing, nagpapanggap ako na walang alam at nakikipagtulungan sa matanda. Para saan ang lahat ng iyon? Hindi ba't para lang matukoy ang kinaroroonan ng aking tatay? Sinasabi ng mga tao na patay na ang aking ama pero hindi ako naniniwala sa kanila. Sigurado akong nasa kamay ng matanda ang tatay ko. Napabuntong hininga si Tina. Kahit totoo, ano naman? May ebidensya ka ba? Mahahanap mo ba ang iyong tatay? Malapit ko na itong gawin, sabi ni Dominic. Iniling ko kay Andrew na ihak ang security camera ng matanda ngayon.
Nang wala siya at ang kasambahay, pumasok ako sa study at sinuri ang kwarto. Tapos, nalaman ko talaga na may secret door sa study niya. Sa tingin ko ang matanda ay may itinatago na isang malaking sikreto doon. Baka related ito sa tatay ko. Nagulat si Tina at nagtanong siya, isang secret door. Nakita mo ito? Gusto kong pumasok pero kailangan ko ng password para mabuksan ang secret door. Nauubusan na ako ng oras kaya hindi ako nakapasok. Umalaklak si Dominic. Pero huwag kang mag-alala, Mama. Ipinadala ko na ang data ng secret door kay Andrew. Naniniwala akong malulutas niya ito base sa kanyang kakayahan. Kapag nangyari iyon, dadaan ako sa secret door at mahuhukay ko ang lahat ng sikreto ng matanda. Isa pa, naniniwala ako na hindi ako malayo sa aking ama. Napuno ng masalimuot na emosyon si Tina. Sa isang tabi, natural siyang umaasa na mahahanap niya ang kanyang asawa. Pagkatapos ng insidente noong taong iyon, nawala ang kanyang asawa. Ang lahat ay nagsabi na siya ay patay na, pero sina Tina at Dominic ay naniniwala na si Nicholas ang nag-ground sa kanya. Sa lahat ng mga taon na ito, si Dominic ay naging pipi at tiniis ang kahihiyan. Nagtrabaho siya para kay Nicholas na labag sa kanyang budi. Ginawa niya ang kanyang ginawa para makuha ang tiwala ni Dominic para lamang matuklasan niya ang kinaroroonan ng kanyang ama. Gayunpaman, ang matanda ay masyadong tuso. Si Dominic ay hindi kailanman gumawa ng anumang development sa paglipas ng mga taon. Ngunit kamakailan lamang na sa wakas ay nagkaroon ng isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, nag-aalala si Tina na habang papalapit sila sa katotohanan, mas mapanganib ito para sa kanila. Nawala na siya ng asawa, kaya hindi na niya kayang mawala pa ang kanyang anak. Hindi niya kakayanin ang ganoong kalaking sakit. Dominic, kailangan mong mag-ingat. Huwag hayaang saktan ka ng matanda. Hindi ko kayang mawala ka. Maglalakas loob ba siyang saktan ako? Umalaklak si Dominic. Kung meron siyang lakas ng loob na saktan ako, mauuna ako sa kanya. Tungkol sa paraan ng pagpatay sa kanya. Pagpatay. Anong pagpatay? Medyo nagbago ang ekspresyon ni Dominic. Ma, magpanggap ka lang na parang hindi mo ako narinig. Alam ni Tina na may mga bagay na hindi pa kayang sabihin sa kanya ni Dominic. Gusto niyang pigilan ang pag-expose ng balita at protektahan siya sa parehong oras. Kung tutusin, mas kakaunti ang kanyang nalalaman, mas magiging ligtas siya. Pinaikit ni Dominic ang kanyang mga mata at sinabing, Ma, gusto kong matindaan mo ang isang grupo ng mga numbers. Anong mga numbers? 720,617. 720,617. Umagalpak ng tawa si Tina. Diba birthday ng tatay mo? Ito ay June 17, 1972. Tumango si Dominic. Tama iyan. Birthday ng tatay ko. Mama, kailangan mong tandaan ang mga number na ito. Kung may mangyari sa akin, ang mga number na ito ang magiging matalas na espada na maaaring pumatay sa matanda. Mukhang natatakot si Tina habang nagtatanong anong ibig sabihin nito. Anong mangyayari sa'yo? Umalaklak si Dominic. Tinasabi ko lang na kung mangyari ito. Siyempre, mag-iingat ako. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng matanda na saktan ako. Ma, huwag kang mag-alala. Capable ang anak mo. Napabuntong hininga si Tina. Habang sinasabi niya iyon ay mas lalo siyang kinakabahan. Ito ay isang labanan sa kapangyarihan at walang sino man ang magiging ligtas, lalo na at ang kaharap ni Dominic ang isang napakatusong matandang lalaki. Kabanata 1603. Samantala sa Sterling Technology, tinatalakay ni Thomas ang labanan kasama sina Diana at Aquarius. Naitatag na ang pagtutulungan ng pamilyang Diaz at ng pamilyang Martin. Nagpa siya ang 3 partido na tanggalin ang pamilyang Gomez at ipadala sila sa dead end. Para dito, kailangan ni Thomas na mag-set up ng isang detalyadong plano. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Aries. Tumingin sa kanya si Thomas, ngumiti ng mahina at sinabing, "Hello groom, hindi mo sinasama ang asawa mo. Bakit ka nandito?" Napakamot ng ulo si Aries. "Huwag mo akong asarin dyan. Kahit pa may asawa na ako, hindi ko rin basta-basta mapapabayaan ang aking trabaho. Bukod pa dito, ito ang kritikal na oras para labanan ang pamilyang Gomez. Marami akong knowledge na ibibigay sa'yo." Ilang sandali pa ay tinanong ni Thomas, "Pumayag ba dito ang asawa mo?" Siyempre pumayag siya. Tinabi ni Aries, si Vera ay hindi isang dalaga na napaka-calculative. Nagkatinginan sina Thomas at Aquarius at tumawa sila.
Lumapit si Aris at sinabing, mayroon akong mahalagang impormasyon na sasabihin sa'yo. Ano ito? Tungkol kay Dominic. More specifically, tungkol ito sa tatay ni Dominic na si Jeremy Gomez. Jeremy Gomez. Mukhang narinig na ni Thomas ang kanyang pangalan. Ang history ng taong ito ay umiikot sa Central City sa loob ng ilang panahon ngayon. Tinabi ng mga tao na siya ay isang bihirang henyo pero nawala siya dahil sa isang bagay. Dahil dito ay itinuturing na magkamag-anak sina Thomas at Jeremy. Tanong ni Thomas, sino si Jeremy Gomez? Paliwanag ni Aris, si Jeremy Gomez ang ama ni Dominic at anak ni Nicholas. Siya ay isang genius mula pa noong siya ay maliit at may kakayahan siyang makabisado ang anumang bagay sa sandaling natutunan niya ito. Gayun din, siya ay napakamatuwid. Noong bata pa siya, naging isa siya sa 10 outstanding young persons sa Central City. Sa taong iyon, lahat ay naiinggit sa pamilyang Gomez dahil meron silang isang natatanging kabataan. Akala nila ay siya ang magiging tagapagmana ng pamilyang Gomez. Si Jeremy ay may mahusay na talento sa negosyo at kaakit-akit pa siya. Napaka-welcome niya sa pamilyang Gomez at sinanay din siya ni Nicholas na ihanda ang kanyang sarili para maging tagapagmana. Lahat ay mukhang maayos. Pero dahil si Jeremy ay napakamatuwid, siya ay nagkaroon ng malaking problema sa kalaunan. Umiti ng mahina si Thomas. Si Nicholas ay isang matandang tuso. Wala siyang pakialam kung anong paraan ang ginamit niya. Para makamit ang kanyang layunin, handa siyang gumamit ng anumang masama at maruming pamamaraan. Nang magtrabaho para kay Nicholas ang isang binata na napakabuti, panigurado na may mangyayari sa kanya na masama. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga mithiin ay naiiba. Pinatunayan din ang katotohanan ng iniisip ni Thomas. Ayon sa katalinuhan ni Aris, sina Jeremy at Nicholas ay nasa isang misunderstanding, 3 taon na ang nakakaraan dahil sa isang deal sa negosyo. Sa oras na iyon, nagustuhan ni Nicholas ang mga core skills ng kumpanya. Gusto niyang bilhin ang kumpanya, ngunit ang kumpanya ay walang intensyon na ibenta. Ito ay isang napaka-normal na bagay. Gayunpaman, gumamit si Nicholas sa isang maruming pamamaraan nang hindi niya ito mabili gamit ang isang normal na paraan. Ginamit niya ang reputasyon at autoridad ng pamilyang Gomez sa Central City para sugpuin ang kumpanya sa lahat ng aspeto. Pinutol niya ang kanilang capital chain upang hindi makapag-operate ng normal ang kumpanya. Pagkatapos, ipinadala niya ang kanyang mga tao na pumunta sa kumpanya para lumikha ng gulo at istorbohin sila. Na naging dahilan ng pagkatakot ng mga main members ng kumpanya hanggang sa punto na nag-resign silang lahat. Sa huli, napilitang magpakamatay ang boss ng kumpanya. Pagkatapos nito, hindi nang ahas ang tagapagmana na tumayo laban sa pamilyang Gomez. Ibinente nila ang kumpanya kay Nicholas sa napakababang presyo. Simula noon, matagumpay na nakuha ni Nicholas ang mga core skills ng kumpanya. Ang pamamaraang ito ay kasuklam-suklam at ito ay isang bagay na hindi katanggap-tanggap para kay Jeremy na isang matuwid na tao. Kabanata 1604. Sa oras na iyon, araw-araw na nag-aaway sina Jeremy at Nicholas dahil sa bagay na iyon. Sa huli, diretso nang pinatigil ni Nicholas si Jeremy. Ikinulong niya ang kanyang anak sa bahay at hindi pinayagan si Jeremy na pumunta kahit saan o gumawa ng kahit ano. Pagkatapos ng acquisition scandal, bumalik si Jeremy sa kumpanya ngunit hindi na siya tinanggap. Pagkatapos, dahan-dahang nalaman ni Jeremy na hindi lang nagpakana si Nicholas sa pangyayaring ito, ngunit gumamit din siya ng maruruming pamamaraan sa maraming bagay. Masasabing ang karangalan ng pamilyang Gomez ay naitatag lamang pagkatapos nilang kunin ang lahat ng resources mula sa maraming kumpanya. Ang pamilyang Gomez ay isang grupo ng mga parasite na sinisipsip ang tagumpay ng iba. Matapos itong malinaw na mapansin ni Jeremy, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Noon ay ipinagmamalaki niya ang pamilyang Gomez, ngunit pagkatapos ay nakaramdam siya ng hiya sa kanyang sariling pamilya. Patuloy siyang umiinom para mawala ang kanyang kalungkutan at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na malungkot. Sa huli, gumawa si Jeremy ng napakatapang na desisyon na pagtaksilan ng pamilyang Gomez at si Nicholas. Lihim na nakipag-ugnayan si Jeremy sa isang expert na industriya at naabot ng magkabilang panig ang isang pinagkasunduan. Tinakaw ni Jeremy ang mga core skills ng pamilyang Gomez at ilalantad ang mga ito sa eksperto. Pagkatapos, ilalantad ng eksperto ang mga kakayahan ng pamilyang Gomez. Sa oras na iyon, ang pamilyang Gomez ay magkakaroon ng isang normal na kumpanya ng walang anumang espesyal na skills at hindi nila magagawang sumpuin ang ibang mga kumpanya. Napakawalang muwang ng ganitong klaseng pag-iisip. Si Nicholas ay isang matandang tuso.
Paano niya hahayaan si Jeremy na magtaksil sa kanya? Noong gabing iyon nang magkasundo si Jeremy at ang eksperto na magkita, nasunog ang gusali ng opisina ng pamilyang Gomez. Nasunog ang apoy at nawasak ang buong sahig. Maraming tao ang nasunog hanggang sa mamatay noon. Nasa loob ng gusali si Jeremy noong mga oras na iyon. Ang kanyang opisina ay nasa floor kung saan nagsimula ang sunog. Matapos mapatay ang apoy, inutusan ni Nicholas ang kanyang mga tao na gawin ang kanilang makakaya upang iligtas si Jeremy, ngunit hindi nila mahanap si Jeremy. Tinabi ng lahat na si Jeremy ay nasunog at naging abo at siya ay patay na. Gayunpaman, marami rin ang nagsabi na si Jeremy ay talagang natagpuan. Ipinalit ni Nicholas ang katawan ni Jeremy at kinuha ang kanyang anak para ikulong ito. Wala nang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Walang makapagpapatunay kung aling sagot ang tama. Isa lang ang sigurado. Pagkatapos ng sunog, tuluyan nang nawala si Jeremy. Kahit na siya ay namatay, ang kanyang bangkay ay hindi natagpuan. Hindi rin nakita ng pulis ang bangkay ni Jeremy sa kanilang investigasyon sa kalaunan. Malaki ang tsansa na siya ay palihim na grounded, gaya ng sinabi ng mga chismis o siya ay nilamon ng apoy at nasunog hanggang sa maging abo siya. Natigilan sandali si Aris bago niya idinagdag, meron pang isang kakaibang bagay. Noong gabing iyon, ang eksperto na unang nagplanong makipagkita kay Jeremy ay biglang naging plantang tao. Nang gabing iyon, ang isa ay misteryosong nawala at ang isa ay naging planta. Madaling nahawakan ang 2 taong nagbanta sa pamilyang Gomez. Hindi nakakagulat na pinaghihinalaan ng mga tao si Nicholas. Gayunpaman, walang katibayan ang nagpapatunay na ginawa ito ni Nicholas, kaya ang mga old account na ito ay dahan-daang lumipas, at walang sinuman ang bumalik para suriin ang katotohanan. Nang pakinggan ni Thomas ang lahat, hindi niya maiwasang ma-curious at sabihin, kahit anong isipin ko, napakahinala ni Nicholas. Masyado itong kakaiba. Dahil si Jeremy ay posibleng pinatay ni Nicholas, bakit ang kanyang anak, si Dominic, ay nagtatrabaho para kay Nicholas at pinaghirapan ang kanyang sarili para lang sa matanda? Dalawa lang ang paliwanag, siya ay undercover o isang tunay na walang isip. Kabanata 1605. Sa vilya ng pamilyang Gomez, isang matandang lalaki at isang binata ang magkakasamang nakaupo at umiinom ng tsaa. May mga ngiti sa kanilang mga mukha, ngunit nakabantay sila sa isa't isa. Nagpatuloy lang sila sa kanilang acting na hindi kayang gawin ng mga normal na tao. Umigop ng tsaa si Nicholas bago nagsalita ng may pag-aalala, may kooperasyon na si Thomas sa pamilyang Martin at sa pamilyang Diaz. Ang tatlong grupo ay nagtutulungan para pabagsakin tayo. Hi, nasa panganib ang pamilyang Gomez. Tinapik-tapik ni Dominic ang kanyang dibdib at sinabing, Lolo, ano ang inaalala mo? Ang mga taong ito ay isang motley crowd lamang. Magkatrabaho man sila, hindi sila magiging kalaban ng pamilyang Gomez. Alam mo, ang yaman ng pamilyang Gomez ay nangunguna sa Central City. Kahit na tama ang sinasabi mo, kailangan nating mag-ingat laban sa kanila. Makahulugang tinitigan ni Nicholas si Dominic. Biglang may sinabi siya na nagpakilabot sa katawan ni Dominic. Ilang sandali pa ay sinabi niya, Dominic, sinasabi ng mga tao na hindi namatay si Jeremy at siya ay ikinulong ko. Narinig mo ba ang tungkol dito? Labis na namutla ang mukha ni Dominic. Anong ibig sabihin nito? Tinubukan bang ipakita ni Nicholas ang kanyang nalalaman? Lumunok siya, tumayo at sumigaw habang namumula ang kanyang mukha, sinong jerk ang naglakas loob na gumawa ng mga ganitong klaseng chismis. Lolo, sabihin mo sa akin. Pupunta ako at papatayin ko siya. Umupo ka, hindi ko sinasadyang banggitin ito. Tinaikit ni Nicholas ang kanyang mga mata bago siya tumawa at sinabing, ang ganitong uri ng chismis ay palaging umaalingaw-ngaw. Hindi ko hinihiling sa'yo na patayin ang gumagawa ng chismis. Sa halip, gusto kong gamitin ang chismis na ito para patayin si Thomas. Ha! Mukhang natulala si Dominic. Nakatitig siya kay Nicholas nang may pagtataka. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Nicholas at kung ano ang gusto ni Nicholas. Ipinagpatuloy ni Nicholas ang kanyang pangungusap, Dominic, alam mo ba ang trick ng pagkakaroon ng tiwala sa pamamagitan ng pananakit sa iyong sarili? Alam ko, tulad ng kung paano binugbog ni Alexander the Great si Parmenio. Ang isa ay handang manakit habang ang isa naman ay handang masaktan. Oo, Dominic, gusto ko ring gamitin ang pamamaraang ito sa'yo. Paano mo ito gagawin? Simple lang. Dominic, pumunta ka kay Thomas at magkunwaring naghahanap ng tulong.
Ang dahilan kung bakit ka humingi ng tulong mula sa kanya ay tsismis na iyon na ang iyong ama ay ikinulong ko. Puno ng pawis ang mga palad ni Dominic. Anong sinusubukang gawin ni Nicholas? Pinag-isipan ito ng mabuti ni Dominic. Nasa tabi niya si Nicholas nitong mga taon dahil naisip niya na talagang umiiral ang tsismis na ito. Nalaman ba talaga ni Nicholas? Umunat ang noo ni Dominic at sinabing, "Lolo, hindi ko talaga maintindihan." Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin maintindihan. Tumawa si Nicholas. Gusto kong makuha mo ang tiwala nila sa pamamagitan ng pagpapanggap na malungkot. Magkunwari kang sumuko kay Thomas at mangako kay Thomas na magiging spy ka niya para magnakaw ng impormasyon sa aking panig. Sa katunayan, ikaw ang aking spy. Magnanakaw ka ng impormasyon at experience mula kay Thomas. Dominic, gusto kong maging double cross spy ka kay Thomas. Napalunok si Dominic. Naisip niya na napakatusaw talaga ng matandang ito kaya ginamit pa niya ang paraan ng double crossing kay Thomas. Higit sa lahat, ang dahilan ay tungkol sa tsismis tungkol sa kanyang ama. Gusto nga ba ni Nicholas na maging double agent si Dominic o gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makita ang katapatan ni Dominic? Hindi pa rin moari ni Dominic ang kahulugan nito. Ngunit isang bagay ang masisiguro niya, alam niya na hindi maganda ang intensyon ni Nicholas, naiintindihan ko. Tumayo si Dominic. Lolo, gagawin ko ang sinabi mo. Makakahanap ako ng angkop na pagkakataon para makuha ang tiwala ni Thomas at nakawin ang kanilang mga impormasyon. Hindi mo kailangang maghanap ng anumang pagkakataon. Pumunta ka lang ngayon. Mahiwagang sinabi ni Nicholas, naniniwala akong tatanggapin ka ni Thomas pagkatapos niyang pakinggan ang iyong kwento. Tumango si Dominic. Okay, aalis na ako. Tumalikod siya at umalis sa villa ng pamilyang Gomez. Sobra siyang nababalisa at hindi niya alam kung ito ba ay isang blessing o isang sakuna kapag pumunta siya kay Thomas sa pagkakataong ito. Malamang ay hindi magiging maayos ang outcome ng planong ito. Pagkaalis ni Dominic, pumasok ang kasambahay at pinalitan ng isa pang pot ng tsaa si Nicholas. Master, sinusubukan mo ba si Young Master? Haha, kailangan ko pa ba siyang subukan? Ngumiti si Nicholas at sinabing, mula sa unang araw na nilapitan niya ako, alam ko na kung ano ang iniisip niya. Hindi ako tinatrato ng batang ito blang kanyang lolo. Gusto lang niyang malaman kung nasaan kanyang astig na ama. Agad na nagtanong ang kasambahay, Master, bakit mo siya hinayaang pumunta kay Thomas? Hindi ba ito nangangahulugan na pinalaya mo siya? Kung magtutulungan sila, mas delikado tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi sila makikipagtulungan. Sabi ni Nicholas, sobrang sensitive si Thomas, kaya hindi siya basta-basta magtitiwala kay Dominic. Hindi rin moari ni Dominic ang totoong intensyon ko, kaya hindi niya sasabihin kay Thomas ang lahat. Kapag magkasama na silang dalawa, patuloy lang silang manghuhula at susubukan ng isa't isa. Hindi sila magiging sincere sa bawat isa. Huminto muna siya ng saglit bago sinabing, at saka, maganda rin na ilayo si Dominic para hindi na siya tuluyang pumunta sa study room ko. Kung talagang hindi niya sinasadyang mahanap ang baliw na iyon, matatapos na ang lahat. Umalaklak ang kasambahay. Hinangaan niya ang mahuhusay na mga plano ni Nicholas. Kabanata 1606. Pero Master, hindi ko pa rin naiintindihan ang intensyon mo. Iniling mo kay Young Master na magpanggap na sumuko kay Thomas. Kahit na hindi siya makipagtulungan kay Thomas, gusto niya at ni Thomas na patayin tayo. Kung si Young Master ay lihim na magbibigay kay Thomas ng ilang mahalagang impormasyon, tayo ay nasa passive side pa rin. Ilang sandali pa ay sinabi ni Nicholas, naisip ko rin yun, pero kailangan ko itong gawin. Kung hindi ko gagawin ang mapanganib na misyon, paano ko makukuha ang tagumpay? Sa pagkakataong ito, huhulihin ko ang dalawang apo ko. Para magawa ito, kailangan kong tiisin ang ilang mga panganib. Seryosong tinitigan ng kasambahay si Nicholas. Master, balak mo ba talaga itong gawin? Kinulong mo na ang iyong anak at ngayon ay gusto mo itong gawin sa iyong dalawang apo na sina Dominic at Thomas. Kung aalisin mo silang dalawa, hindi ba? Mawawala ang lahat ng mga descendants mo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Nicholas. Ito ang plano ng Diyos. Ano pa bang magagawa ko? Mas gugustuhin kong mabaigo ang lahat kaysa ay disappoint ako ng lahat. Alinman sa aking anak o apo, kung meron silang intensyon na pagtaksilan ako, aalisin ko sila. Kahit na wala akong kaapo-apuhan, at kahit na wala nang matira na tagapagmana ang pamilyang Gomez.
Kahit na kailangan kong magampon ng isang foster son, hindi ko pananatilihin ang kadugo kung pinagtataksilan ako. Dahil sinabi niya iyon, wala nang iba pang masasabi ang kasambahay. Tinundan niya si Nicholas sa loob ng ilang dosenang taon, kaya talagang ayaw niyang makita si Nicholas na mawala ang lahat ng kanyang mga descendants. Pero dahil umabot na sa puntong ito, hindi ito isang bagay na pwedeng manipulahin ng isang kasambahay na tulad niya. Sasabay na lang siya sa agos. Samantala, bumalik si Dominic sa kanyang bahay at madilim ang kanyang itsura. Masasabi ng lahat ang bumabagabag sa kanyang isipan. Lumapit si Tina, ang kanyang ina, at nagtanong, Dominic, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang abala ka sa mga iniisip mo? Pinahirapan ka na naman ba ng matanda? Napabuntong hininga si Dominic at sinabi niya ang totoo, Ma, ginamit ng matandang iyon ang kanyang ultimate trick sa akin. Alam mo ba kung ano ang gusto niyang gawin ko? Ano? Gusto niyang humingi ako ng tulong kay Thomas. Ano? Gulat na sinabi ni Tina, may problema ba ang matanda na iyon? Bakit bigla kanyang hiniling na makipagtulungan kay Thomas? Pumalaklak si Dominic na parang wala siyang magawa at sinabi niya, hindi lang iyon, alam mo ba kung ano ang dahilan kung bakit niya ako inutusan na makipagtulungan kay Thomas? Ginagamit niya ang chismis na yung tatay ko ay lihim niyang ikinulong bilang dahilan. Natigilan si Tina sa kanyang narinig. Umaatras ang matandang ito para humakbang pasulong. Tahimik ang lahat ng nakakaalam tungkol dito at walang nang ahas na sabihin ito sa publiko. Pero hinawakan ni Nicholas ang panganib sa pamamagitan ng pagdadala ng bagay na ito sa harap ni Dominic. Gusto pa niyang gamitin si Dominic ang bagay na ito para magtiwala sa kanya si Thomas. Naturally, pagkatapos marinig ni Thomas ang kwento na ito, napakalaki ng posibilidad na tanggapin niya si Dominic. Ilang sandali pa ay tinanong ni Tina, ano ang gusto ng matandang ito? Sabi ni Dominic, ayon sa sinabi niya, gusto niyang maging double agent ako at magkunwaring kailangan ko ang tulong ni Thomas. Sa katunayan, tutulungan ko raw siyang magnakaw ng impormasyon ni Thomas para siya mismo ang magpapabagsak kay Thomas. Pero malakas ang kutob ko na hindi ito magiging simple. Inaasahan ko na alam na ng matanda ang motibo ko at posibleng siya mismo ang pumatay sa akin. Kailangang sabihin na medyo matino pa rin si Dominic. Natakot si Tina. Dominic, sa tingin ko ito ay napakaseryoso nito. Huwag na nating pakialaman ang mga ito, okay? Hindi pwede. Muntik ko nang malaman kung nasaan ang tatay ko. Kung gusto mong isuko ko ito sa oras na ito, hindi na ako makakakuha ng pagkakataon na ayusin pa ito. Kung hindi mo talaga kaya, Dominic, kailangan mo nang ibigay ang buong puso mo. Hindi mo kailangang magpanggap masumuko kay Thomas. Sumuko na lang talaga. Naniniwala ako na mas madali para sa'yo na makitungo sa matanda kung makikipagtulungan ka kay Thomas. Natahimik si Dominic. Pagkaraan ng mahabang panahon, mamantong hininga siya at sinabi, naisip ko rin ang pamamaraang ito, pero hindi ito gagana. Napaka-sensitive ni Thomas. Masyado akong maraming conflict sa kanya. Kahit na gusto kong makatrabaho siya, hindi rin siya magtitiwala sa akin. At saka, ang una kong layunin ay alamin ang kinaroroonan ng aking ama, hindi ang patayin ang matanda. Kung hindi ko sinasadyang mapatay ang matanda at hindi ko nahanap ang aking amna. Hindi ko talaga alam kung ano ang magagawa ko. Ilang sandali pa ay tinanong ni Tina, so, Dominic, anong plano mo? Inangat ni Dominic ang kanyang ulo at seryosong sinabi, ilang taon na akong nagpapanggap na walang isip sa matandang iyon, kaya gagawin ko ito sa pagkakataong ito. Dahil gusto niya akong maging double agent, okay, gagawin ko ito. Tutulungan ko siyang alisin si Thomas at makuha ang tiwala niya. Tama ba ito? Talaga bang magandang ideya ito? Nakaramdam ng pag-aalinlangan si Tina nang sabihin niya, si Thomas ay kapareho mo. Siya rin ay isang taong may masamang kapalaran. Sa totoo lang, magkapareho kayo sa maraming paraan. Ang pinagkaiba niyo lamang ay pumili kayo ng iba't ibang mga landas. Siya ay hayagang umaatake, habang ikaw ay palihim na umaatake. Ang karaniwang target nyo ay ang matanda, kaya bakit gusto pa ninyong magpatayan? Bakit pakiramdam ko inayos ka ng matanda na pumunta ka doon dahil gusto niyang mag-away kayo ni Thomas hanggang sa punto na may isang masasaktan sa inyo? Walang magawang sinabi ni Dominic, Ma, naintindihan ko ang sinusubukan mong sabihin, pero dahil umabot na hanggang sa puntong ito, wala akong choice. Dahil pinili kong magpapanggap na ako hanggang sa huli. Mama, huwag kang mag-alala.
Pagkatapos kong kumilos kasama ang matanda, hahanapin ko kaagad ang aking ama at hindi ko nahahayaang manipulahin pa niya ako. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Bamantong hininga si Tina at sinabi niya, hindi ko rin alam kung paano kita dapat tulungan. Dominic, mag-ingat ka. Sisiguraduhin kong mag-iingat ako. Sige, halika na at kumain. Kabanata 1607. Kinaumagahan, nakatanggap si Thomas ng isang nakagugulat na balita. Bumisita si Dominic sa kanya. Pinag-uusapan pa rin ni Thomas ang mga bagay na may kinalaman sa pakikitungo sa pamilyang Gomez kasama sina Aris at Aquarius. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kusang sumugod si Dominic sa pewder niya. Anong ginagawa niya dito? Dumating ba siya para makakuha ng balita? Higit sa lahat, nakakapat sunglasses si Dominic at nakasuot ng trench coat na para bang natatakot siyang makita ng kahit sino. Nagmaneho pa siya ng isang feminine pink na sedan. Ang kakaiba niyang ugali na ganito ay nakakapagtaka para kay Thomas. Hindi mo ari ni Thomas ang dahilan ni Dominic na pumunta rito. Gusto mo ba siyang makita? Tanong ni Aris. Oo, syempre, kailangan ko siyang makita. Dumating si Dominic sa kakaibang paraan. Kung hindi ko siya pupuntahan, paano ko malalaman kung ano ang sinusubukan niyang gawin? Kaya naman, pumunta si Thomas sa meeting room habang nalilito siya at nakipagkita siya kay Dominic. Hindi naging masama ang kanilang relasyon. Gayunpaman, noong nagkita sila, wala rin silang masabi kaya sobrang awkward ng interaksyon. Hindi mabuksan ni Thomas ang isang paksa ng pag-uusap sa oras na iyon. Sa kabaligtaran, si Dominic ang nagkusa na sabihin, walang nakakaalam na nandito ako, tama ba? Tumawa ng malakas si Thomas. Sa damit mo na ganyan, sa tingin ko walang nakakaalam na nandito ka. Pero nagtataka ako kung bakit kakaiba ang pananamit mo, Mr. Gomez. Bakit ka pumunta sa Sterling Technology? Diretsong tanong ni Thomas. Laminggalinga si Dominic sa paligid, huminga ng malalim, at diretsong sinabi, nakipagkita ako sa iyo ngayon dahil gusto kong makipagtulungan sa iyo para harapin si Nicholas. Sino ang maniniwala sa kanya? Kalimutan mo na si Thomas, kahit isang normal na tao ay hindi maniniwala sa sinabi ni Dominic. Laking gulat ni Thomas. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang lumapit si Dominic para humingi ng tulong niya. Kaya tinanong niya, Mr. Gomez, ikaw ang biological na apo ni Nicholas at ang magiging head ng pamilyang Gomez. Paano ako maniniwala sa sinasabi mo? Seryosong sinabi ni Dominic, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Ako ay talagang naparito upang humingi ng kanlungan mula sa iyo. Siyempre, alam kong napakahirap para sa iyo na paniwalaan ako pero mayroon akong sariling dahilan. Anong dahilan mo? Para iligtas ang tatay ko. Thomas, hindi ko rin ito tinatago sa'yo. Lalapitin ko si Nicholas hindi dahil lolo ko siya, kundi dahil ikinulong niya ang tatay ko. Ngayon, nahanap ko ang kinaroroonan ng aking ama pero hindi ko siya mailigtas. Kaya gusto kong manghingi ng tulong mula sa iyo para pabagsakin si Nicholas. Pagkatapos, ito ang pagkakataon ko na iligtas ang aking ama. Sobrang nakakaantig ang sinabi niya. Nang sabihin niyo ni Dominic, sinabi niya ang kanyang tunay na emosyon. Naging malapit siya kay Nicholas dahil gusto niyang iligtas ang kanyang ama at pinaghirapan din niya ito sa nakalipas ng mga taon. Ang mga bagay na ito at ang kanyang mga damdamin ay totoo. 70% ng sinabi ni Dominic ay totoo. Ang kasinungalingan na pinakamahirap ilantad ay ang kasinungalingan na malapit sa katotohanan. Hindi ito peke. 70% ng kasinungalingan ay totoo at 10% lamang ang peke. Seryosong tinitigan ni Thomas si Dominic at isa talaga ang nakita niya sa mga mata nito. Sinseridad. Hindi yun mapepeke. Naniniwala si Thomas na gustong iligtas ni Dominic ang kanyang ama na si Jeremy. Siyempre, natanggap na ni Thomas ang impormasyon tungkol kay Jeremy mula kay Aris bago ito kaya alam niya ang tungkol sa nakaraan ni Jeremy at Nicholas. Sa dami ng kanyang nalalaman, mas lalo siyang madadami. Kabanata 1608. Pinili ni Thomas na paniwalaan si Dominic dahil wala talaga siyang makitang bakas ng pagsisinungaling ni Dominic. Gayunpaman, hindi pumayag si Thomas na makipagtulungan kay Dominic ng ganoon kadali. Aniya, medyo alam ko rin ang sinabi mo. Sa katunayan, naiintindihan kita sa damdamin. Ngunit Dominic, ang iyong relasyon kay Nicholas ay napakalapit at ikaw at ako ay walang alitan sa loob lamang ng 1 o 2 araw.
Kahit magtiwala ako sa'yo, hindi kita matatanggap ng ganoon kadali. Sabi ni Dominic, alam ko. Napakahirap para sa iyo na agad akong tanggapin. Pero huwag kang mag-alala, ipapakita ko sa iyo ang aking katapatan. Katapatan? Anong ibig mong sabihin? Mabilis mong maiintindihan. Hintayin mo lang ang good news ko. Pagkatapos niyang magsalita ay sinuot ni Dominic ang kanyang cap at sunglasses. Pagkatapos, nagmamadali siyang umalis na para bang natatakot siyang makilala. Pagkaalis niya ay dumating din sa meeting room sina Aris at Aquarius. Pareho sila ng iniisip ni Thomas. Sa emosyonal, naiintindihan at totoong-totoo ang pagkilos ni Dominic. Pero sa totoo lang, napakahirap paniwalaan ang ganoong bagay. Sabi ni Aris, sa critical time na ito, I think we'd better not cooperate with Dominic. Kung may mangyari man, masasayang lahat ng pinaghirapan natin. Ngayon, makakaasa na lang tayo na hindi tayo magkakamali. Pero iba ang opinyon ng Aquarius, I think we should cooperate with Dominic. Kung talagang makikipagtulungan siya sa amin dahil sa sincerity niya, dapat makipagsabuatan tayo at ang pagtanggal kay Nicholas ay magiging mas madali. Kahit magkunwari siyang sumilong sa atin, maaari rin tayong magbantay laban sa kanya. Maaari lang tayong sumabay sa kanyang plano, samantalahin, at gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa pamamagitan ng Dominic. Sincere man o pretentious si Dominic, kami pa rin ang makikinabang. Pero ang panganib ay mas malaki at kailangan nating panatilihin ang pagbabantay laban sa kanya. Ang kanilang mga opinyon ay may katuturan, ngunit si Thomas pa rin ang dapat na gumawa ng desisyon. Pagkatapos ng lahat, si Thomas ang commander. Ay nalalayan ni Thomas ang kanyang baba gamit ang isang kamay at paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Dominic at ang hitsura niya ngayon. Naniniwala ako na talagang gusto ni Dominic na tanggalin si Nicholas. Nagkatinginan sina Aris at Aquarius at pareho silang may iniisip. Pero, muling sabi ni Thomas, gusto niyang tanggalin si Nicholas at gusto niyang magtago sa akin ay maaaring hindi direktang nauugnay. Based on Dominic's character and the conflict between me and him, I don't believe he would choose to cooperate with me. Ang kanyang pagkamuhi kay Nicholas ay mukhang isang dahilan para kumbansihin ako. Agad niyang dinala ang pangunahing punto. Si Tomas ay tunay na Diyos ng digmaan. Nakita niya agad ang ugat ng problema. Sinabi niya, ang aksyon ni Dominic sa pagkakataong ito ay ang kanyang matapang na pagsubok at ito rin ang aming pagkakataon at panganib. Kung hawakan natin ito ng maayos, ang isang tusok sa oras ay nakakatipid ng siyam. Kung hindi natin ito hahawakan ng mabuti, ito ay masisira sa atin. Ang desisyon ko ay pinili kong magtrabaho kasama si Dominic, ngunit kailangan nating panatilihin ang ating distansya at maging alerto. Sabay na tumayo sina Aris at Aquarius. Naiintindihan ko. Umalis na silang dalawa. Mag-isang nakaupo si Thomas sa opisina at naisip niya ang isa pang problema. Katapatan. Nang umalis si Dominic, nilinaw niya ng husto na ipapakita niya kay Thomas ang kanyang katapatan at ipapakita niya ito sa maikling panahon. Labis na curious si Thomas kung anong klaseng katapatan ang ay dudulot sa kanya ni Dominic. Kung ito ay isang malaking tubo na hindi mapaglabanan, mananatiling kalmado pa ba si Thomas at lumayo kay Dominic? Nakadepende ang lahat sa dadalhin ni Dominic. Huminga ng malalim si Thomas. Ang palabas na ito ay nagiging mas kawili-wili. Kabanata 1609. Pagkasakay ni Dominic sa isa pang sasakyan, bumalik siya sa villa ng pamilya Gomez. Kahit anong sabihin niya, medyo totoo ang acting niya sa show. Pagpasok pa lang niya sa pinto, napansin niyang inayos ni Nicholas ang ilang mga dokumento sa table. Lolo, nagawa mo ng maayos ang ipinagagawa mo sa akin. Naglakad siya papunta sa tea table, ibinaba ang ulo at tumingin. Pagkatapos, napagtanto niya na ang mga dokumento sa desk ay nauugnay sa Smart Age Manufacturing. Tanong ni Nicholas nang hindi itinaas ang kanyang ulo, how was it? Ano ang reaksyon ni Thomas? Katulad din ng hinulaan mo, Lolo. Pinaghihinalaan ako ni Thomas pero hindi niya ako direktang tinanggihan. Sa halip nagalinlangan siya at hindi niya magawa ang kanyang desisyon. Tama iyan. Si Thomas ay ganoong klaseng tao, sabi ni Nicholas. So, to make him trust you, you need to show your loyalty para hindi ka na niya pagdudahan pa. Tanong ni Dominic, Opo, Lolo. You have been telling me to show my loyalty, and I also said the same thing to Thomas based on what you said. Ngayon, dapat mong sabihin sa akin kung ano ang susunod na hakbang ng plano, tama ba?
Tinapik ni Nicholas ang tea table. Ito ang loyalty. Medyo napatulala si Dominic. Ibinaba niya ang ulo at tiningnan ang mga dokumentong iyon sa tea table. Ang lahat ng mga dokumento ay tungkol sa Smart Age Manufacturing. Kahanga-hanga ang Smart Age Manufacturing na ito dahil tinawag itong baga ng pamilyang Gomez. Maaari mong isipin kung gaano ito kahalaga para sa pamilya Gomez. Kinailangan ng pamilyang Gomez na umasa sa Smart Age Manufacturing para makuha ang kanilang reputasyon, paunlarin ang kanilang mga kasanayan, at kumita ng pera. Taon-taon, ang pamilya Gomez ay naglalagay din ng maraming lakas tao at pera. Pambihira ang baga ng pamilya Gomez. Gayunpaman, tila handa na si Nicholas na alisin ang baga. Gusto ba niyang gamitin ang Smart Age Manufacturing para makuha ang tiwala ni Thomas? Masyadong seryoso ang biro na ito, ha? Sabi ni Dominic, Lolo, ang Smart Age Manufacturing ang baga ng pamilya natin. Kung mawala ito, mahihirapan tayong huminga. Kahit na kailangan kong ipakita ang aking katapatan para makuha ang tiwala ni Thomas, hindi rin naman natin kailangang kunin ang Smart Age Manufacturing, di ba? Hindi ba pwedeng gumamit na lang tayo ng maliit na kumpanya? Humisi si Nicholas. Walang sakit, walang pakinabang. Kung kukuha lang tayo ng walang kaugnayang maliit na kumpanya, maniniwala ba si Thomas sa iyong determinasyon? Hindi kanya pagtitiwalaan at mas paghihinalaan kanya. Hindi na tayo matatalo. Nagpa siya akong gumawa ng isang bagay sa Smart Age Manufacturing at gamitin ito bilang pagpapakita ng katapatan para makuha ang tiwala ni Thomas. Huminto siya sandali bago nagpatuloy sa pagsasabing. Ngayong gabi, tawagan si Thomas, ilantad sa kanya ang madilim na sikreto ng Smart Age Manufacturing at hayaan ng pulisya na imbestigahan ang Smart Age Manufacturing. Malaking dagok ito sa pamilya Gomez. Naniniwala ako na pagkatapos mong gawin ito, kahit na hindi ka lubos na pinagkakatiwalaan ni Thomas, mas magtitiwala siya sa iyo. Habang nagsasalita ay inayos niya ang mga dokumento sa mesa at ipinasa kay Dominic. Ito ang madilim na sikreto ng Smart Age Manufacturing. Ngayong gabi, mag-oorganisa ang Smart Age Manufacturing ng business dinner at maaari kang makipagtulungan kay Thomas para alisin ang Smart Age Manufacturing sa harap ng mga tao. Nang tingnan ni Dominic ang mga dokumento sa kanyang mga kamay, nakaramdam siya ng matinding kaba at takot. Napagtanto niyang hindi niya talaga maintindihan si Nicholas. Bawat hakbang ng matanda ay hindi inaasahan at talagang pauunan si Dominic sa harap niya. Maaari pang ang iwanan ni Nicholas ang pag-aari sa antas ng Smart Age Manufacturing. Hindi talaga maikukumpara ang kanyang katapangan sa isang normal na tao. Nakuha ko, Lolo. Gagawin ko ito ayon sa sinabi mo. Sige, bumalik ka muna. Pag-isipan kung paano mo dapat ilantad ang balita kay Thomas ngayong gabi. Nakuha ko, Lolo. Inilagay ni Dominic ang mga dokumento sa kanyang coat bago siya nag-aalalang lumabas. Puno ng pagtataka at pagkagulat ang ekspresyon niya. Nakatingin sa likuran niya habang umaalis, kumuha si Nicholas ng sigarilyo at sinindihan. Kakaibang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi niya. Si Dominic ay minamanipula lang ni Nicholas na parang puppet. Gagawin niya ang anumang hilingin sa kanya ni Nicholas. Sa oras na ito, pumasok ang kasambahay. Nag-refill siya ng isang kaldero ng tsaa para kay Nicholas habang sinabi niya, Guro, binabati kita sa muling pag-alis ng isa pang problema. Bumalik si Nicholas, sinulyapan ng kasambahay, at nagtanong, Oh, bakit mo nasabi? Umalaklak ang kasambahay. He cleared his throat and said, Ang Smart Age Manufacturing ay ang baga ng ating pamilya Gomez, ngunit ito ay may kakilang-kilabot na katiwalian. Kung ito ay nasa ilalim ng mahigpit na pagsisiyasat, maraming masasamang account. Matagal nang na-malfunction ang baga na ito. Ang person in charge ng Smart Age Manufacturing, si Conrad Briggs, ay kumikita ng malaking pera nitong mga taon sa kanyang pagkakakilanlan at katayuan bilang tagapagtatag. Mas malaki pa ang kinikita niya kaysa sa pangunahing kumpanya. Matagal nang nasa ilalim ng radar ng pulisya ang taong ito, kaya't isang araw ay huhulihin siya. Guro, ginagamit mo si Young Master para tanggalin ang Smart Age Manufacturing. Maaari mong makuha ang tiwala ni Thomas sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng katapatan. At maaari mo ring alisin ang Smart Age Manufacturing, ang hindi mahalagang baga. Maaari mo ring burahin ang iyong relasyon kay Conrad Briggs. Kapag sinimula ng pulisya ang kanilang pagsisiyasat, hindi ka sasali. Pinapatay mo ang 3 ibon gamit ang isang bato. Kaya, binabati kita sa paglutas ng isang malaking problema.
Nagtataka namang tumingin si Nicholas sa kasambahay at maya-maya lang ay tumawa ito. Nababasa mo talaga ang isip ko. Alam mo kung ano ang iniisip ko. Kabanata 1610. Ako ay nasa tabi mo mula noong ako ay teenager, Master. Ilang dosenang taon na ang nakalipas. Paano kita mapaglilingkuran kung wala akong ganoong paghuhusga, guro? Walang pakialam na sabi ng kasambahay. Tumanggaw si Nicholas. Ikaw lang ang makakaintindi at nakakaintindi sa akin ng ganito. Mas maasikaso ka pa sa asawa ko. Puntong hininga, kung mas bata ka ng 30 taon, tiyak na ipapasa ko sa iyo ang posisyon ng pinuno ng pamilya Gomez. Tumawa ang kasambahay at sinabing, Guro, ayaw mo. Dahil lang sa matanda na ako, hindi ka nag-aalala sa akin. Kung mas bata ako ng 30 taon, hindi mo ako tatretuhan ng ganito. Mag-iingat ka laban sa akin at baka paalisin mo pa ako. Hindi mo iisipin na gawin akong ulo ng pamilya dahil. Biglang tinitigan ng housekeeper si Nicholas at seryosong sinabi, Guro, sa puso mo, iisa lang ang magiging ulo ng pamilya Gomez at ikaw ang palaging magiging. Kung sino man ang maglakas loob na takpan ng posisyon ay kailangang mamatay. Sa sandaling ito, maging si Nicholas ay pinawisan ng malamig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang housekeeper na ito na kadalasang mababa ang husay ay pwedeng may napakaplano at mas naiintindihan niya si Nicholas kaysa sa sarili ni Nicholas. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Nicholas. Tinakat mo ako ngayon. Umalaklak ang kasambahay. Master, hindi mo kailangang mag-alala. Hinding-hindi kita ipagkakanulo. Handa akong mamatay para sa iyo sa kritikal na oras na ito. Sa puso ko, iisa lang ang Panginoon sa pamilya Gomez at ikaw iyon. Pagkatapos niyang magsalita, ibinaba niya ang ulo niya at tahimik na naglakad palayo. Sa pagtingin sa likuran ng kasambahay na umaalis, hindi napigilan ni Nicholas na mapabuntong hininga sa emosyon. May mga mahuhusay na tao sa mundo at hindi niya maaaring tingnan ang sinuman. Kung gumawa siya ng isang maling hakbang, maaari niyang mawala ang lahat. Si Dominic ay umuwi kaagad at nakilala niya ang kanyang ina, si Tina. Si Dominic ngayon ay mukhang mas pagod kaysa dati. Napuno ng lahat ng kanyang iniisip ang kanyang ekspresyon at masasabi ng lahat na nahihirapan siya at nababalisa ngayon. Nang makita ni Tina ang pagtataka sa mukha ng kanyang anak, mabilis niyang tinanong, ano na naman ang nangyari? Nakagawa ka ba sa matanda ng anumang mapanganib na bagay? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Dominic. At sinabi niya, Nay, alam mo ba ang Smart Age Manufacturing? Siyempre, alam ko. Yan ang lungga ng pamilya Gomez. Bakit? May nangyari ba kay Conrad Briggs? Tinabi sa kanya ni Dominic ang tungkol sa misyon na ipinasa ni Nicholas. Nang marinig ito ni Tina ay nagulat din siya. Kakaiba talaga. Ang matanda ay palaging tinatrato ang pera tulad ng kanyang buhay at hindi niya nais na magdusa ng anumang pagkawala. Bakit siya biglang naging mapagbigay? Although this is the Win Thomas Trust, masyado siyang nagsasakripisyo kung gagawin niya ito. Na-offend ba ni Conrad ang matanda? Nabalitaan kung malaki na ang kinikita ni Conrad at pinagalitan siya ng matanda. Posible yan. Gusto kang gamitin ng matanda para mawala si Conrad. Ganun din talaga ang iniisip ni Dominic. Ngunit magagawa na lang niya ang sinabi ni Nicholas ngayon at wala siyang mababago. Gusto ba niyang palihim na ipaalam kay Conrad? Hindi na kailangan gawin ito. Sabi ni Dominic, lahat ng ginagawa ko ngayon parang walang mali, pero nanay, may kakaiba pa rin akong nararamdaman. Tila nabulag ako ng matanda habang sumusulong sa landas na ipinakita niya. Kung ang dulo ng landas na ipinakita niya ay isang bangin, mahuhulog ako ng pira-piraso. Nag-aalala si Tina habang sinabi ko na sa iyo na hindi madaling pakitunguhan ang matanda pero hindi mo ako pinakinggan. Dahil wala ng panganib ngayon, puminto ka na. Nilipat tayo sa ibang bansa at hindi na tayo babalik. Itinaas ni Dominic ang kanyang ulo at nagtanong, pero, paano ang aking ama? Natahimik si Tina. Oo, paano ang kanyang asawa? Ayon sa nakitang ebidensya ni Dominic ngayon, nakakulong ang kanyang asawang si Jeremy ng matanda. Isang hakbang na lang ang ginawa nila para iligtas siya. Talagang nag-aatubili siyang sumuko sa oras na ito. Bamantong hininga si Tina at sinabing, fine, forget it. Babae lang ako. Ako ay walang karanasan at walang kakayahan at hindi ako makakagawa ng anumang malalaking desisyon. Pakikinggan ko ang iyong pagsasaayos para sa lahat. Dominic, isa lang ang hiling ko.
Ano man ang mangyari, kailangan mong unahin ang iyong kaligtasan sa buhay. Huwag kailanman gagawa ng anumang mapanganib. Kung kailangan kong pumili sa pagitan mo at ng iyong ama, pipiliin kong manatili ka. Matanda na kami at ayaw naming makitang mamatay ang aming anak. Dominic, kung isusuko mo ang tatay mo para sa sarili mong buhay, hindi kita masisisi. Hindi mo rin kailangang makonsensya. Naiintindihan mo ba? Umalaklak si Dominic bilang pagbibitiw. Nakuha ko, Mom. Laking pasasalamat niya na nasabi iyon ni Tina, ngunit hindi niya iyon gagawin. Kung pinili niyang talikuran ang buhay ng kanyang ama para manatiling buhay, iba ba siya sa pagiging hayop? Ang tanging taong gagawa nito sa mundo ay ang walang isip na matandang lalaki. Umiling si Dominic at inilabas niya ang lahat ng mga dokumento. Inilapag niya ang mga iyon sa mesa at isa-isa itong sinuri. Pinasa niya ang mga iyon habang iniisip niya kung paano niya tatawagan si Thomas ngayong gabi. Napakahalaga ng palabas ngayong gabi.